Bernardo. Yes, Bernardo. Bakit po? Ano po ang Alam mo, nagulat ako niyang issue na yan. Kasi yan, October 9 pa nangyari. Last year. Ang nangyari niyan is a priest who I trust, a friend, ay humingi ng assistance sa akin na sabi niya, tulungan mo ako at meron akong isang witness dito na very vital na humihingi ng tulong ng custody. Eh wala naman akong capability, sabi niya wala siyang capability to render the to give the assistance requested. Kaya sa tingin niya, kaya ko. During the time, hindi naman ako chief PNP na. Wala akong command, wala akong resources, wala akong otoridad na gawin. Kaya nung makita ko, uy, ito pala si Yusek Bernardo pala, nagulat ako. Kasama niya ang kanyang abogado at 3 anak sa meeting place. So kasama niya si attorney, if I remember right, attorney Boji Miranda. Yon. Nandun sa meeting place kasama niya at 3 anak niya, 2 lalaki, 1 babae. Anak ni Yusek Bernardo. So ang in-advise ko sa kanila, abay, kung natatakot ka sa buhay mo or sa safety mo, better go to the WPP kasi ang WPP talaga ang tamang ahensya na magpoproteksyon sa'yo kung meron kang gustong sabihin. Kaya nagulat nga ako biglang, uy, anong take custody? October 9 yun, hindi ako chief PNP. Floating nga ako, sarili ko nga, hindi ko mabigyan ng trabaho, yun pa. So in short, you refused him? Hindi sa refused, talagang wala akong magawa para sa kanya because it's really none of my business. So how did it end, sir? Hindi natuloy? Nag-end actually, the natural, dahil may request nga silang pending, sabi ko, mag-WPP kayo. Ang sabi ni Yusek Bernardo at the time ay, sige, may check-up pa naman ako sa Asian Hospital ng 2 days. So, supposedly, magpapacheck up siya the next day and 2 days later, tapos mag-uusap uli kami, pero wala na ako narinig sa kanila during that time dahil wala naman sa akin na yun kung babalik pa nga sila. Sabi ko nga, ba't sila babalik sa akin? Wala naman akong magagawa para sa kanila. And I just read in the papers na it appears na nag-WPP sila. So sir, Yusek Bernardo reached out to you? Hindi, pare. Hindi ko kilala si Yusek Bernardo. Pare na kaibigan ko. Si Yusek Bernardo ay humingi ng tulong sa mga pare. At itong pare na to, nagkataon na kaibigan ko. Sabi kasi ni Senator Lacson, supposedly nagulat si Bernardo upon seeing you at nag-back out siya. Well, hindi ko na alam yun kung alam ba kung nasabihan ba siya nung pare na akong kakaharapin nung sinet up na meeting na yun. Kasi ako nagulat din ako na, uy, sino to? Si Bernardo pala to. Ano naman ang papel ko sa buhay dito? So sir, your reaction upon learning na may gano'n na sinabi si Senator Lacson? Sabi naman ni Senator Lacson kahapon, nakita ko na nung tinanong siya kung ipatawag ako, sabi niya hindi muna. And dapat nga hindi pa ako magbibigyan ng statement eh. Kaya lang ayoko na naman ng speculations na dahil nandito na nga ako, gusto ko mag-concentrate sa MMDA at ako'y nagpapasalamat sa inyong opportunity to clear out this thing immediately kasi sa MMDA, medyo naramdaman ko na talaga ang hirap ng ating mga kababayan at ang challenge din na kinakaharap ko regarding this matter. So, gusto kong out of the way na ito. Sabi naman ni Senator Lacson, hindi niya naman ako ipatawag pa until na magsalita si Bernardo. And I hope this clears things up. Unless na meron siyang version na sasabihin na iba pa. Pero ito na yung version na talagang sabi ko, ito naman totoo talaga nangyari. Handa po yung kaibigan yung pare na suportahan yung sinasabi niyo. Alam nyo, yung pare hindi ko pa nakausap kaya hindi ko sasabihin muna yung pangalan dahil in deference to him muna. Ngayon, kung nakausap nga ni Senator Lacson si Bernardo, Bernardo can actually name that priest because yun actually ang kasama niya. Diba? So, I don't think na issue pa yan until sa akin as of the moment dahil I never attempted or even thought about taking him into custody kasi wala naman akong papel sa buhay niyan. Thank you, sir. Thank you for clearing things. Salamat Thank you, sa inyo. General. Salamat sa inyo.